الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, ang lahat ng papuri at pasalamat ay nauko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang pagpapala at pagpupugay ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu na kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid, isang napakalaking karangalan po na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat ngayon na tayo ay nagtipon-tipon upang pag-aralan ang kanyang pananampalataya. At ito po ay isa sa mga palatandaan na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kabutihan, sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ng Allah sa kanya ang kabutihan ay ipapaunawa ng Allah sa kanya ang reliyong Islam. Alhamdulillah, ganun din ako ay nagpapasalamat sa An-Nur Center Visayas, pagkat ito yung center, alhamdulillah, na nag-organize ng muhadara na ito, lecture na ito, at naway bigyan sila ng Allah ng biyaya at gawin pang mabiyaya ang kanilang Islamic Center. Mga kapatid, ang ating pong paksa ay tungkol po sa tinatawag na zuhud. Zuhud, wikang Arabic na nangangahulugan ng pag-iwas sa mga layaw ng mundo. Ibig sabihin yung pagka-luxury ng mundo, luxury. Iiwasan mo yung ganung bagay. Pero mga kapatid, para mas maintindihan natin kung ano talaga ang ibig pakahulugan ng paksa na ito, ay magsisimula po tayo sa isang aya sa Quran. Isang aya sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hud. Suratul Hud, upang ating mas mabigyang linaw ang tungkol sa zuhud. Suratul Hud verse 6. Suratul Hud verse 6. Ang Suratul Hud ay chapter 11 at verse 6 yung ating babasahin na aya, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Sabi ng Allah, walang kahit anong gumagapang sa lupa o naglalakad maliban na lamang na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya nila. Ibig sabihin, anumang nilalang o anumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nasa ibabaw ng lupa, siyempre saklaw din ito yung nasa ilalim ng dagat. Maliban na lamang na sila ay pinagkaloobanan ng Allah ng biyaya. Ito po yung kahulugan ng aya na ating nabanggit. At binanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sahih, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Hindi mamamatay ang isang tao hanggang sa maubos niya ang kanyang biyaya. Itong dalawang dalil, evidence, aya at Quran, ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha ay naka-fix na. Ibig sabihin, sukat na kung ano yung biyaya na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sukat na. Ano po ang ibig sabihin ng sukat na? Ibig sabihin, hindi na ito madadagdagan pa at hindi rin ito mababawasan. Bawat isa sa atin bilang tao, lahat naman ay binigyan ng Allah ng biyaya kahit hindi tao, pero dito tayo mag-focus sa atin kasi tayo yung mga tao. Sa atin ng mga tao, bawat isa sa atin ay mayroon ng ibinigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya. Meron na.
At kung ano yung biyaya na nakakadar, nakatalaga sa'yo, nakatadhana sa'yo, yun ay makakain mo lahat, matatamasa mo lahat, makukuha mo lahat. At kapag yun ay naubos na, doon pa lang magtatapos ang iyong buhay. Dahil wala ka ng karapatan pang mabuhay dahil ubos na nga yung biyaya mo. So, ibig sabihin mga kapatid sa Islam, itinuro sa atin ng reliyong Islam na ang lahat ng biyaya ng bawat isa sa atin ay fix na. Ibig sabihin, magsumikap ka man o hindi, ganun lang din ang iyong biyaya. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, inna rizqallahi la yasuquhu ilayka hirsu harisin wala yarudduhu anka karahiyatu karih. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maipaparating sa iyo sa pamagitan ng pagsusumikap ng isang nagsumikap, at hindi ito mapipigilan ng pag-ayaw ng isang umaayaw. Kaya nga, ang paniniwala natin na mga Muslim na itinuro sa atin ng Islam na lahat ay nakakadar, lahat ay nakatadhana, lahat ay sukat na, hindi na ito magbabago pa. Walang pagbabagong mangyayari mga kapatid sa Islam. At yung sinasabi na dua na makapagbago ng qadar, yung pagbabago gamit yung dua na yun ay qadar din. Qadar din. Qadar din. Kaya, ang paniniwala natin mga kapatid, lahat ng bagay sa mundo ay itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ito magbabago pa. Kaya nga, ikaw na bilang isang Muslim, ang iyong pagsusumikap ay hindi makakadagdag ng iyong biyaya. At ang iyong pagtamad-tamad ay hindi makakabawas ng iyong biyaya. Magsumikap ka man o hindi, ang biyaya mo ay ganun pa rin, hindi mababawasan. May isang tao mga kapatid na binanggit ng isang sheikh na kanyang nakwento, sheikh namin si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Nung yung tao na yon ay nakwento ni sheikh na siya ay naglalakad sa isang disyerto at nahulog siya sa balon, tabay. Pero siya ay buhay pa at naligtas siya ng mga tao. Nung naligtas siya, pinainom siya ng gatas. Pagkatapos niyang mahimasmasan, tinanong siya ng mga tao, bakit ka nahulog sa balon? So, sumagot siya, ganito kasi yung nangyari. Kanyang dinemo. Ito, naglalakad hanggang sa ganito, hanggang sa nahulog ulit siya. Nahulog ulit ang tao na yun. Allahu musta'an. At sa pagkahulog niya, namatay na siya. Sa pangalawang pagkahulog niya, namatay na siya. Ang tanong, bakit pa siya binuhay ng Allah sa unang pagkahulog? Dahil meron pang biyaya na hindi niya nakain. Ano po yun? Yung gatas. Hindi pa mamamatay ang tao, kapatid, kapag meron pang biyaya na para sa kanya. Ang ibig sabihin lamang nito, ang isang Muslim ay huwag niyang gawin ang paghahanap ng biyaya na para bagang siya yung gumagawa ng biyaya. Kaya tayo mga Muslim na Pilipino, kaya tayo ganun yung paniniwala na kapag hindi ako nagsumikap, wala akong biyaya. Kaya kailangan ko magsumikap para sa kinabukasan ko. Yung ganung paniniwala mga kapatid, paniniwala yun ng mga hindi Muslim. Paniniwala yun ng mga atheist, ng mga Western. Bakit? Sila kasi, yung mga Western, mga atheist sila eh. Wala silang paniniwala na may Panginoon na Razzaq. Wala silang paniniwala na sila ay may Panginoon na magbibigay sa kanila ng biyaya. Kaya sila ang nagbibigay ng biyaya sa kanilang mga sarili. Hindi tulad natin mga Muslim. Meron tayong paniniwala na may Panginoon na magbibigay sa atin ng biyaya.
Hindi tayo yung magbibigay ng biyaya sa ating mga sarili. Tapos na. Bago ka likhain ng Allah, tapos na. Kanya nang dinivide ang mga biyaya. Bago pa likhain ng Allah ang mga tao sa loob before 50,000 years. Bago pa 50,000 years. Tapos na kung ano yung biyaya na para sa'yo, yun na yun. Kung ano yung itinakda ng Allah na maging asawa mo, yun na yun siya. Kaya nga tungkol sa pag-aasawa, kung may isang lalaki na nagustuhan niya isang babae, kung yung babae na yun ay nakabiyaya sa kanya, nakasulat na para sa kanya, kahit napigilan pa siya ng buong sangkatauhan at kahit umayaw pa yung babae at kahit mismo sarili niya ayaw niya sa babae na yun, ay mangyayari pa rin na ikakasal sila at magkakatuluyan sila. Dahil yun ang nakatadhana ng Allah. At kung sakali man na yung tadhana na yun, yung babae na yun, ay hindi nakatadhana sa kanya, hindi nakasulat para sa kanya, kahit gusto pa niya, at gusto ng babae, at gusto ng magulang ng babae, at gusto ng lahat ng mga tao, hindi pa rin mangyayari na magkatuluyan sila. Dahil ang nakatadhana sa kanya ay hindi yung babae na yun. Ganon din mga kapatid sa mga anak. Mga anak, kahit na ikaw pa ay mag-control sa sarili mo, sa pamilya, sa asawa mo, ibig sabihin yung contraceptives, yung pag-control sa na hindi mabuntis yung asawa mo. Kung itinadhana ng Allah na mabuntis ang asawa mo sa pagtatalik na yon, ay mabubuntis ang asawa mo. Ganun lang mga kapatid. Kung itinadhana ng Allah na isa lang yung anak mo, kahit 4 pa yung asawa mo, isa lang talaga yung magiging anak mo. Kahit na magsumikap ka pa gabi-gabi, lilibutin mo yung 4 na asawa mo, gabi-gabi ka pang magsumikap, hindi pa rin madadagdagan kung ano yung itinakda ng Allah sa'yo na maging anak mo. At kung itinakda ng Allah na ikaw ay magkaroon ng 10 anak, kahit isa lang ang asawa mo, ay mangyayari yun mga kapatid. Doon sa biyaya sa paghanap buhay, kahit maghanap buhay ka na maghanap buhay ng kumayod, kung ang ikinadar ng Allah sa iyo ay kunting kayamanan lang, yun lang yung makukuha mo. At kung ikaw ay hindi maghanap buhay na matulog ka lang ng matulog, kung ikinadar ng Allah naging mayaman ka, magiging mayaman ka. Yun yung paniniwala natin. Ang diferensya lang naman kapatid, is magkakasala ka kung hindi ka maghanap buhay. Yun lang naman. Siyempre, meron kang pamilya, inutos ng Islam na maghanap buhay ka. Inutos ng Islam na kumayod ka. Kung hindi ka kumayod, magkakasala ka. Yun lang naman din. Pero, hindi mababawasan ang iyong biyaya kung hindi ka kumayod at hindi rin madadagdagan ng iyong biyaya kung ikaw man ay kumayod. So, para saan pa, di ba? Para saan pa na parang gusto mong lamunin ang lahat ng meron sa mundo kung naitakda na kung ilan yung makukuha mo sa mundo. Ang dahilan lang ng ikaw ay maghanap buhay ay para hindi ka magkasala, hindi para baguhin kung ano yung naitakda sa'yo. Ang dahilan lang, yun lang. Ang dahilan lang na para maghanap buhay ka, para hindi ka lang magkasala sapagkat inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman ay yuday'a man ya'ul." Sapat na sa isang tao na siya ay magkasala na kanyang pabayaan ang kanyang responsibilidad. Ibig sabihin ng kanyang asawa at mga anak, ang kanyang pamilya. Kanyang papabayaan, sabihin niya nakafix na ang lahat. Bakit ako maghanap buhay? Sabi ni Ustad, nakafix na ang lahat. Kung ano yung biyayang para sa akin talaga yun, hindi makakain ng ibang tao. Oo, nandun na yun, pero magkakasala ka. Magkaiba yung kasalanan sa biyaya. Kumbaga, magkaiba yung gantimpala sa biyaya. Kapag ka kumilos ka, naghanap buhay ka, magkakaroon ka ng gantimpala dahil nagsumikap ka para mabuhay ang sarili mo at ang pamilya mo. Magkakaroon ka ng gantimpala, pero yung biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa'yo, hindi yun magbabago. Hindi yun magbabago. Kaya nga, pagkatapos mong malaman ito kapatid,
itong ganitong akida na itinuro sa atin ng Islam, ay dapat meron kang gagawin ng isang bagay. Ito yung tinatawag, mga kapatid, na zuhud. Zuhud, yung hindi ka mag-aasam, hindi ka maghahangad ng mga palamuti sa mundo. Sapagkat hangarin mo man yan, kung hindi naman ay takda sa'yo, sayang lang yung paghahangad mo at magkakasala ka lang. Alam niyo ba kung ano yung naging epekto nito? Kapag ganun yung gagawin mo, na hahangarin mo yung mundo sa paniniwalang ikaw yung gumagawa ng biyaya mo, maapektuhan pati ang pagiging Muslim mo. Bakit? May mga tao na tinatabi nila yung Islam. Tinatabi nila yung Islam sa paniniwala na makapagpigil sa kanila sa pagkuha ng biyaya. Halimbawa, merong mag-apply sa isang trabaho, bawal ang balbas. Ngayon, aahitin niya ang balbas niya para makapag-apply ng trabaho. Allahu musta'an. Nakagawa pa siya ng kasalanan. Sa paniniwala, yun kasi, dahil sa paniniwala na siya yung gumagawa ng kanyang biyaya, kaya kailangan niya magsakripisyo na ahitin niya kanyang balbas. Pero kung meron siyang paniniwala na ang biyaya niya ay nakafix na, ahitin man niya ang balbas niya o hindi, ganun pa rin ang biyaya na makukuha niya. Kung meron siyang ganung paniniwala, ay hindi niya ahitin ang balbas niya. Bakit? Mas uunahin niya na malugod sa kanya ang Allah kaysa maghanap siya ng biyaya na nakafix naman. Bakit pa niya hahanapin? Nakafix naman. Magkakasala lang siya kung hindi niya hinanap. Pero hindi mo hahanapin ang biyaya sa paraan na magkakasala ka. Kaya ka nga naghanap ng biyaya para hindi ka magkasala. Tapos ngayon, hahanapin mo sa paraan na magkakasala ka. Huwag, kapatid. Kaya tayo ganito, dahil naapektuhan tayo, na-impluwensyahan tayo ng taga-West. Yung paniniwala sa West, yung mga Western. Dahil sa Western education, naapektuhan tayo nila. Sila kasi, mga atheist, walang paniniwala na mayroong Diyos na magbibigay sa kanila ng biyaya. Siyempre, nag-aral tayo sa kanila. Sila yung mga teacher natin, simula kinder, elementary, hanggang high school, hanggang college. Yung mga hindi Muslim, yung mga teacher natin, tinuturuan tayo na tayo daw ang gagawa ng ating sariling future. Di ba, mga bata pa tayo, sinasabi tayo sa atin na, halimbawa sa elementary, na what is ambition in your life, di ba? What is your ambition, di ba? Gusto ko maging police, ito yung ambition ko, maging doktor. Tapos sinasabi lang, kaya pag sumikapan mo, maging police ka. Meron, maganda yung ganun, pero kaso lang, meron silang tinatanim na paniniwala na salungat sa paniniwala ng Islam. Kumbaga, tinatanim nila sa bata na siya yung gagawa ng kanyang future. Siya yung kikilos upang maging pulis siya. Wallahi, kapatid, kung tinakda ng Allah na hindi ka magiging pulis, hindi ka magiging pulis. Kahit na magsumikap ka na magsumikap, mag-aral ka na mag-aral. At wallahi, sumpa man sa Allah, kung tinakda ng Allah na maging pulis ka, kahit hindi ka mag-aaral, magiging pulis ka. Yun. Kailangan mo lang magsumikap para matuwa sa iyo ang Allah, magkakaroon ka ng gantimpala, at hindi ka magkakasala. Yun lang, hanggang dun lang. Pero yung babaguhin mo yung itinadhana ng Allah ng qadar, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Balik tayo doon sa dua. Sa dua, magdudua ka na, Ya Allah, bigyan mo ako ng bahay. Ya Allah, bigyan mo ako ng kalusugan. Ya Allah, bigyan mo ako ng ganito. Naam, magkakaroon ka ng gantimpala. Magkakaroon ka ng gantimpala kapag nagdua ka ng mga bagay na yun. Pero, hindi mababago yung qadar. Hindi. At yung dua mo na yun, kung mabago yung qadar sa dua mo, yung pagbabago na yun ay qadar din ng Allah. Itinakda din yun ng Allah. So, ibig sabihin, fix na ang lahat. So, bakit ka pakikilos? Kikilos ka, kapatid, para magkaroon ka ng gantimpala at hindi ka magkasala. Yun lang yun. May mga tao na hindi magsasala. Bakit hindi ka nagsasala? Busy ako yung oras ng trabaho ko, nagkataon na oras ng sala, wala akong masalahan. Astagfirullah. Yun yung nagiging resulta sa mga utak na nadumihan ng Western education. Sa paniniwala na
ikaw yung gumagawa ng biyaya, kaya't masasakripisyo pati yung pagsamba mo sa Allah. Pati yung pagsamba mo sa Allah. Ang dahilan kung bakit ka nilikha ng Allah dito sa mundo ay sambahin lamang ang Allah at wala ng iba. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Yun lang yung pinakadahilan. Bakit tayo nandito sa mundo? Para sambahin ang Allah. Ang biyaya, tapos na. Ang Allah nang bahala doon. Sabi ng Allah, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Walang kahit anong nilalang sa ibabaw ng lupa, maliban na lamang na ang Allah ang nagbigay sa kanya ng biyaya. Tapos na. Tapos na, kapatid. Ang pagsusumikap mo ay hindi mababago ang biyaya na talaga sa iyo. Magkakaroon ka lang ng gantimpala. At yung pagkatamad-tamad mo ay hindi mababawasan yung biyaya. Magkakaroon ka lang ng kasalanan. Yun lang yun. Gantimpala, kasalanan. Gantimpala, kasalanan. Yun lang. Pero yung biyaya, hindi na yun magbabago. So para saan pa? Para saan pa nahahabulin mo yung mundo na maiiwanan mo yung pagiging Muslim mo? Para saan pa yun? A'udhu billah. Isa yung kamangmangan, mga kapatid, sa Islam, sa totoo lang. Isa yung kamangmangan. Wala tayong paniniwala na mayroong Razak, mayroong Panginoon na nagbigay ng biyaya. Kaya kahit na yung inutos ng Allah sa atin ay hindi natin sasakatuparan ng maayos dahil sa paghahabol natin ng mundo. Samantalang yung hinahabol natin ay fix na. Habulin mo o hindi, makakamit mo kung ano yung itinadhana sa'yo. Kaya huwag mong iwanan kung ano yung inutos ng Allah sa'yo, kapatid. Mga pagsamba, doon ka mag-focus. Huwag kang tumingin sa biyaya. Isa sa mga benepisyo, kung yun ang paniniwala mo na hindi mo na mababago yung biyaya, magkakaroon ka ng tranquility sa puso, kapayapaan sa puso. Halimbawa, mayroon kang negosyo, pinagsumikapan mo na lumago para magkaroon ka ng gantimpala, hindi sa paniniwala na mabagong pa yung kadar, pero hindi sumakses, hindi lumago yung negosyo mo, bagkus nalugi pa. Hindi ka masyadong malulungkot, hindi ka madidepress, hindi ka magpapakamatay. Bakit? Dahil meron kang paniniwala na hindi yun nakatadhana sa akin. Di ba? Hindi yun nakatadhana sa akin. So, para saan pa yung lungkot? Pero nagkaroon ka ng gantimpala dahil nagsumikap ka na makabuo ng negosyo para mabuhay mo yung pamilya mo. Nagkaroon ka ng gantimpala, kapatid, kahit nalugi ka. Yung lugi na yun, nakakadar yun. Yun yung hindi yung kapag wala kang paniniwala sa ganon, at ang paniniwala mo ay pang-western, pang-itis yung paniniwala mo na ikaw yung gumagawa ng biyaya mo, na kapag ikaw ay nalugi sa negosyong itinayo mo, sobrang depress yung tatama sa'yo. Depresyon. Matinding depresyon yung tatama sa'yo. Bakit? Yun nga kasi yung paniniwala mo na ikaw yung gumagawa ng biyaya mo. Pero bilang isang Muslim, kapatid, ito yung kapayapaan na hinahanap natin. Minsan, naguguluhan tayo. Saan yung kapayapaan? Ano yung ibig sabihin ng kapayapaan na tinutukoy ng reliyong Islam? Na kapag ikaw ay Muslim, mayroon kang kapayapaan. Hindi natin alam ano yung tinutukoy na kapayapaan. Ito yun, kapatid. Ito yung tinutukoy na kapayapaan ng Islam. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo dahil naniniwala ka na tapos na ang lahat. Magsumikap ka man o hindi, hindi mo na mababago yung future at tanggapin mo ng buong puso mo na ito ay itinadhana ng Allah, na ito ay ikakabuti sa'yo. Ang pagsusumikap mo ay para lang makakuha ka ng gantimpala sa Allah at hindi ka magkasala kapag hindi ka nagsumikap. Yun lang. Ito yung kapayapaan, mga kapatid. Allahu Akbar. Ang isang estudyante na nagre-review sa kanyang exam, ang kanyang pagre-review ay hindi mababago ang kadar na siya ay makapasa o siya ay bumagsak. Hindi yun magbabago. Pero siya ay nagre-review lang
upang siya ay magkaroon ng gantimpala na nakikita ng Allah na siya ay nagsusumikap at hindi siya magkakasala. Yun lang yun. Pero ang kanyang pagre-review ay hindi mababago ang resulta ng exam kung ano yung itinakda ng Allah bago pa siya likhain ng Allah 50,000 years ago. Nakuha natin yun mga kapatid. Ganon din yung pag-aasawa sa isang lalaki sa babae. Aasawahin ng lalaki yung babae na yun hindi para baguhin yung qadar. Hindi para baguhin yung qadar, kundi aasawahin ng lalaki yung babae na yun para lang malugod ang Allah sa kanya. Hindi siya magkasala. Hindi siya magkasala. Kung itinakda ng Allah na yung babae na yun ay kanyang mapangasawa, maasawa niya yun. At kung hindi yun itinakda sa kanya ng Allah, hindi siya magkakaroon ng depresyon na hindi niya naasawa yung babae na yun dahil meron siyang paniniwala na ang lahat ay nakatadhana na. Yun ang pinakakahulugan ng topic natin ngayon mga kapatid. Az-zuhud. Yung pag-iwas mo sa mga layaw ng mundo. Pag-iwas mo sa mga makamundong bagay. Pagsumikapan mo lang kung ano yung inutos ng Allah. Yun lang ang gagawin mo. Insyaallah, magtatagumpay ka dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yun lang. Hahabulin mo yung mundo na nakafix na. Allah musta'an. Ulitin ko yung hadith na sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung dalawang hadith. Yung una, sinabi niya, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Hindi mamamatay ang isang tao hanggang sa makain niya lahat ang kanyang biyaya. Kung intindihin natin yun, ibig sabihin, fix na ang biyaya mo. At yung isang hadith naman, pangalawa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna rizqallahi la yasuquhu ilayka hirsu harisin wala yarudduhu anka karahiyatu karih. Tunay ng biyaya ng Allah ay hindi madadagdagan o hindi ihahatid sa iyo ng pagsusumikap ng isang nagsusumikap at hindi rin ito mapipigilan ng pag-ayaw ng isang umaayaw. Ibig sabihin, magsumikap ka o hindi, ganun lang yung biyaya mo, hindi yun magbabago. Magsusumikap ka lang para magkaroon ka ng gantimpala, sasambahin mo ang Allah sa paraan na yun. At para hindi ka magkasala kung ikaw ay hindi nagsumikap. Wallahu ta'ala alam. Hanggang dito lang mga kapatid, naway umabot yung mensahe na ating gustong sabihin ngayong gabi. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mayroong clarification, ay walang problema insyaAllah. Mas mainam para maging mas malinaw pa ang ating mensahe. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.